Sobrang sakit nung ginawa nila sa akin. Hindi yan titigil until maparamdam mo sa kanila kung gaano kasakit ang mga ginawa nila. Habang nagdurusa ka ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang buhay nila na parang walang nangyari. Hindi niyo na ako maluloko. Tumulong ka sa krimen na ginawa ni Philip. Kaya sisiguraduhin kong pagbabayaran yung lahat ng ginawa niyo sa akin. Wala kang kasing Maghahanap ako ng paraan para makadaya. Kung ano man yung binabalak mo, huwag na huwag kang kakalawin si Claire. You mean, Olivia, gagawin ko ang gusto ko sa paraan na gusto ko. Pag hindi pa tuloy ang bumabalik ang mga alaala mo, ako ang gagawa nito para sa'yo. Papaalala ko sa'yo kung paano tayo magmahalan dati. Sorry. Hindi pa ako ganun kakomportable. Naiintindihan ko. Mawawalang bisa yung kasal ng dalawa. Kaya tanggapin mo na lang. Temporary replacement ka lang. Tigilan mo nga yung ilusyon mo. Kung ikaw ang balak kong tirahin na yun, marami kang nakapila eh. Nandito ako para kasuhan ang ospital na ito. Hindi mo na kong patawan. Tingnan natin kung makakatawa ka pa pag nalaman mo ang kliyente ko ay si Olivia Suecanino. Mananagot ang ospital na ito sa lahat ng ginawa ninyo kay Olivia. Tawag doon, vicarious liability. Peke mong asawa, idinidemanda tayo. Simula nung nakilala mo yung babae niya, wala na siyang ibang ginawa kundi magdala ng problema sa buhay natin. Yung ospital na yun, simbolo ng buhay na ninakaw sa akin. Yun yung hindi kailanman maiintindihan ng mama ko. Pasensya na talaga. Sariling desisyon kung tulungan ka dahil kaibigan kita. Siya lang ang idemanda mo, huwag ang ospital ko. Kung hindi lang dumating si Lucas, ilang beses ko pa sigurong nasampal yung babae niyo. Pati yung kasal namin ni Lucas, gusto niya mapawalang bisa. Matalino kang tao, pero nagpapatalo ka sa babae niya. Malamang naharang ko na yun. Hinding-hindi siya magiging si Mrs. Lucas Moncabin. Kaya ikaw talaga ang gusto ko para sa anak ko. Ang galing! You're just like me. Sinampal ka niya at wala kang ginawa? Akala ko ba yung bagong Olivia ay matapang, palaban at hindi nagpapaapi? Oo. Pero parte siya ng pamilya ko. Gusto ko man o hindi, kasama siya sa buhay na pilit kong binabawi ngayon. Dahil anak niya yung asawa ko. Sabagay. Pero hanggang kailan mo siya pagpapasensyahan? Hanggat kaya ko. Okay. Pero ingat ka lang, ha? Minsan nang nawala ulit si Olivia. Baka naman sa pagpupumilit mong ibalikan natin mong buhay, baka doon pa siya mawala ulit. Dahil masyado ka na palang maraming ibinigay. Hindi ko hahayaan yun. Dami ko nung pinagdaanan, Amanda. Pagod na akong maging biktima. Pero lalaban ako kung kailangan. Pero may mga panahon din na kailangan kong magtiis para mabuo yung pamilya namin ni Lucas.
PO3 Paras? PO3 Paras, si Sabrina Dominguez to. PO3 Paras? Kasi naisipan mo pang magsapatos, hindi lang naman tayo pupunta sa kabilang Excuse bahay. mo, kilala niyo ba yung nakatara dito? Ay, oo, miss! Si Idol Tommy! Kaso, wala na siya dyan eh. Saan daw nagpunta? Kasi pinuntahan ko sa presinto, wala rin daw doon. Umuwi na ng probinsya. Probinsya? Sang probinsya? Eh, hindi po nasabi sa amin. Kailan daw babalik? Eh, mukhang na-assign na siya sa probinsya. Dala na yung mga gamit niya. Sige, salamat ho. Batch, patawag daw. Hello? Hello, Claire? Claire, please. Wala akong panahon makipag-usap sa'yo, demonyo ka. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan lang talaga kitang makausap. Hindi ako si Claire. I'm sorry. Olivia, parang awa mo na. Pakinggan mo lang lahat ng mga sasabihin ko sa'yo. May 1 minuto ka. Claire, Olivia, patawarin mo ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo, Claire. Dahil sa akin, nasira ang pagkatao mo. Ang buhay mo ay napuno ng kasinungalingan. At naiintindihan ko kung kahit anong sabihin ko, hindi ko makuha ang kapatawaran mo. Maiintindihan ko din kung habang buhay ka magagalit sa akin. Gusto ko lang malaman mo, Olivia, na pinagsisisihan ko lahat ng ginawa kong kasalanan. Dahil sa akin, nailayo kita sa totoong pamilya mo. Gusto ko lang malaman mo na araw-araw kong pinagsisihan ang lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. At naiintindihan ko, kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi ko makukuha ang kapatawaran mo. Naiintindihan ko kung habang buhay ka magagalit sa akin. Pero Olivia, ako na lang ang parusahan mo. Magbabayad ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Sana huwag mo na idamay dito sa Emil at ang ospital. Maapektuhan ng ospital. Maraming tao ang mawawalan ng trabaho. Wala silang kasalanan, Claire. Sana inisip niyan bago niyo ako gaguhin. Claire, Olivia, please, parang awa mo na nakikiusap ako sa'yo. Hello? Claire? Hello? Walang katanggap-tanggap na paliwanag sa mga ginawa kong pagsisinungaling sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako, Olivia. Tapos na ho kayo? Pwede na akong umalis? Olivia, Olivia, Olivia. Olivia, please. Nasa kulungan ngayon si Philip. Dahil hinayaan niyang galit ang magdikta sa mga desisyon niya.
Huwag mo sana siyang tularan. Anong Lola, sinasabi niyo bang wala akong karapatan magalit? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, nag-aalala ko, baka kung saan ka dalhin ng galit sa puso mo. Habang maaga pa, sana matuto kang magpatawad. Hindi niyo ata naiintindihan manang Lole kung gaano kalaki ang epekto ng ginawa sa akin ni Philip. Kaya sige po, ipapaintindi ko po sa inyo. Nahanap ko ang mga totoo kong magulang kasi umaasa ako na makakasama ko ulit sila pagkatapos kong mawala ng 2 taon. Alam niyo manang kung anong nahanap ko? Patay na sila. Halos kasabay kong namatay yung tatay ko. Kaya yung nanay ko, naiwang malungkot, mag-isa. Dahil yung anak niya, patay na. Siguro, naisip niya na wala nang saysay yung buhay niya. Dahil wala na siyang natirang pamilya. Kaya napabayaan niya yung sarili niya. Nabaliw siya. Habang si Philip, inaasakwa ako. Habang ako, nagluluksa sa peking puntod ng mga magulang ko, yung nanay ko na mamatay mag-isa. Diyos ko. Tapos gusto niyo, magpatawad na lang ako. Hindi. Magpasalamat na lang ko kayo, hindi kayo kasama sa mga sinisingil ko. Pero manang huwag niyo aasahan na matatapos na to. Kakasimula ko pa lang. Avicilia? You forget your place, Attorney Robles. I can make you or break you. So mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Sorry. Anong kailangan mo sa akin? Great news, Attorney Robles. Ikaw na ang pinakabagong junior associate sa Sanchez Lopez Legal Offices. Complete package yun. May pabahay, pakotse, and get this, a 6-figure salary. Gusto mong bitawan ko ang kaso ni Olivia Buencamino? See? Ngayon pa lang, alam kong hindi ako mapapahiya. Your education has served you well. Ang bilis mo pumikap. Now, gaano ba ka-importante sa'yo yung kaso ni Olivia Buencamino para i-give up yung opportunity na to? Alam mo, proud ako sa'yo. Bakit? Kasi pinagtanggol mo ako sa mama mo. Alam ko mahirap yun. Lalo na sanay kang sunod lang ng sunod sa kanya. Pumanig lang naman ako sa tingin kong tama. And I find that sexy.
ngayon ay nakita ko, natutunan kong magmahal. At kahit na muli pang masaktan, lahat may dahilan. Kadiliman iyong pinaram, inilawan mong daanan. Hawak ko ang iyong kamay, hawak mo, hawak mo. Madilim man ang nakaraan, nakatingin sa tutunguhang bukas na may kaliwanagan. Pag-asa'y panghahawakan, tatawag sa iyong pangalan. Narito, bukas ang puso ko. Hawak mo aking kamay sa aking paglalakbay. At ngayon ay nakita ko, natutunan kong magmahal. At kahit na muli pang masaktan, lahat may dahilan. Kadiliman iyong Bakit? May problema ba? Wala. Naalala ko lang na maaga ako bukas. Matulog na lang tayo. Tumigil siya sa kalagitnaan? Oo. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Weird. Sabi niya, miss na miss niya ako, pero biglang ganun. Give him time. Baka nanibago lang. Baka nga. Hindi ko naman siguro kailangan mabother. Oo naman. Baka naman he's just stressed sa work or something. Pero ang sigurado ako, masaya siya sa bagong buhay niya kasama ka. Ikaw ba? Hindi ka ba naninibago? Naninibago. Nagising ako mula sa coma na walang alaala. Simula noon, nung katabi ko sa pagtulog, may ibang tao na hindi ko pala asawa. Oh, bakit? Ayoko munang pag-usapan. Kahit ngayon lang, kahit sandali, ayoko magalit. Dad, alam ko sabi ko, kaya ko na to. I'll handle everything. Pero, hirap pala, Dad. Ilang gabi na ako natutulog mag-isa. Awa na ako sa sarili ko, Dad. Ako nga yung legal wife, pero andun pa rin sa kabilang babae yung asawa ko. My offer still stands. No, Dad. Lalo lang ma-aggravate si Lucas kung gawin mo yun. I don't wanna lose him. Mahal na mahal ko siya, Dad. Ayoko mawala siya sa akin. Mahal mo pa rin.
Sa kabila ng mga nangyayari. Siya ang buhay ko, Dad. Ayoko mawala siya sa akin. I'm sure you would have done the same for the person you love. Ganyan ba talaga si Lucas, Victoria? Walang paninindigan? Hindi laruan ng anak ko. Nakapagtapos pagsawaan, basa-basa na lang iiwan. Hindi man lang siya kinausap ng maayos. I'm just as disappointed as you are, Balay. Pero kahit anong pangungumbinsi ko sa anak ko, hindi nakikinig sa akin si Lucas. Ayaw makinig? Eh di ka nagkaring mo. Itali mo. Maraming paraan para ilayo siya sa babaeng yan. I wish I could do all At of bakit those. hindi? Congresswoman ka. Gamitin mo ang kapangyarihan mo. Victoria, huwag mong hintayin ako ang kumilos. Ipakukulong ko yung anak mo. Isa akong retired Supreme Court Justice. Hindi mo alam kung gaano kalawak ang impluensya ko. Pero hindi ko gagamitin yun. Huwag lang ako mapilitan dahil dyan sa anak mo. Bakit? May problema ba? Kinausap ako ni Napoleon. Pinagpapatakang ipakulong kapag hindi mo tinigilan ang kalokohan mo tungkol sa Olivia na yan. I'm telling you, Lucas, masisira ka kapag pinakulong ka ni Napoleon. Kaya bitiwan mo yung babae yan. Lucas! Nakikinig ka ba? What? You are unbelievable! Bahala ka sa buhay mo. May ipapagawa ako sa'yo. Yes, sir. Anong ginagawa niyo? Saan niyo ako dadalhin? Nahihita! Sandali! Pag tumakbo ka, papakiling ka namin. Relax ka lang, Salazar. nagsama bilang mag-asawa at minahal mo siya ng totoo. Kaya nga doble, triple, hindi ko na masukat yung sakit ng ginawa niya. Kasalanan mo lahat ng nangyayaring hindi maganda sa ako.
Ako ang kinidnap ni Philip. Ako ang pinaglihiman niya ng matagal na panahon